IDG. Okay, manawagan ako sa IDG, ano? Tingnan nyo naman yung legality ng mga instruction. Magkaroon tayo ng prinsipyo. Magkaroon tayo ng dignity sa ating serbisyo, sa buhay natin. Kasi after your retirement, after your service, pag nag-retired ka, wala ka rin eh. Lalo na kung ikaw isang serviceman na laging utusan ng mga illegal. Ay, kaya ano? Kaya talaga. Kaya nanawagan ako sa iyo, General Torre, ano? Ba't kay Torre? Eh, si Torre lagi ang utusan nila eh. Marbel, Marbel Torre. Yan lang yung dalawang starring. Alam mo sa'yo, napansin ko nga pala. Dalawa lang yung puppet or utusan ng mga tarantado dyan sa Congress. Di ba Congressor walang karapatang mag-utos sa mga police or AFP? Pero bakit ang Congress ngayon ang siga na siya ang nag-uutos sa mga ahensya ng gobyerno? Kailan ba simula yan? Ang alam po ng Congress, gumagawa lang ng batas, na-improve yung batas kung may nakikitang mali o may nakitang kakulangan doon sa implementasyon ng batas, yun yung dapat gawin nila. At saka sa budget. Huwag na tayo mag-usap sa budget, saka na lang yung budget yan. Yung pala lang batas ang pag-usapan natin. Saka magagawa, abusado eh. Oo nga, yun ang masakit natin. Yung kaninang sinasabi ko, gusto kong tumbukin mga kababayan, yung may karapatan ng gobyerno na habulin yung mga tao na nagre-reklamo, yung nagsasalita laban sa gobyerno, if ever, no? That in itself is yung power na yon, it came from you, the people. We, the sovereign Filipino people, di ba? Nilagay. Lahat yung buong konstitusyon na yan, dinefine, nilagay natin, binigyan natin ng hininga, binigyan natin ng buhay, nilagay natin, sinaksak lahat doon, pati love, nandun eh. Equality, justice, freedom. Di ba? Pero dapat, yung preamble na yun, ilagay natin sa harap ng opisina ng headquarters sa IDG at saka sa Chief General Marbel. Hindi lang doon. Sa lahat na. Ipatamtak sa noon ng lahat ng mga abusado na yun. Presidente, hindi nagdodroga, perception nila yon. Kung ang tingin nila, yung ginagawa ng PNP, lalo na si General Torre ay tama, yun yung perception nila. Kung ang tingin nila, again, kung yung gobyerno ay hindi nagnanakaw yung mga government officials, yung mga senators, congressmen, at hindi abusado, perception nila yon. Pero your perception is not necessarily true and it works both sides of the equation. Yung iba naman na nagrarally ang perception, mali yung ginagawa. Ako, sangayon ako dun sa perception na utragis kayo, mga magnanakaw ko yun, nakawan nyo kami, tapos kayo pa yung tingin nyo, kayo pa yung tama. Ngayon, ang mali, yung, tapusin ko na lang, yung mali, yung gobyerno na to, nagbabayad, yun ang mali, nagbabayad ng mga troll farm, ng mga mainstream media probably, bayad, para ang ilalabas nilang impormasyon ay sang-ayon sa perception ng gobyerno. Hindi sa perception niya. Sino ba naman, bakit ka mag-maintain ng troll farm kung sisiraan mo sarili mo? Siyempre, i-build up mo yung sarili mo. Ang mali is yung perception ng ibang Pilipino ay nababago para kampihan yung administrasyon. Yun yung mali. Kasi ginagamit din nila na ako na pera nanggaling sa taong bayan. Tayo, wala tayong bayad ka ba? Binayaran ka siguro kaya ka nagbablog. Oo nga, may nagsabi nga sa akin, binayaran ako. Pero mamaya ako pag-usapan yung nabayaran. Pero ako, sir, singit ako, no? Sige, ikaw na. Yung pinagkaiba natin, yung mga nagsasalita ng katotohanan at nakikita yung mali ng gobyerno, tayo yon. Yung iba naman, nagsasalita laban sa gobyerno na mayroong mga personal interest. Halimbawa, itong makakaliwa. May halos pares ang natin pares ang objective natin sa gobyerno ng makakaliwa. Pero ang pinagkaiba lang natin sa kanila, sila ay mga sinungaling. Pangalawa, sila ay mga corrupt rin.
Yung mga makakaliwa, tingnan nyo sir, yung mga makakaliwa, yung mga nandiyan sa Congress, tingnan nyo yung anak nila kung saan nagkupan. Abroad. Oo, yun. Nasa abroad yung mga anak nila. Tapos, may karapatan sila magsalita na ganito, makamahirap sila, ay tarantado. Yung anak mo nasa ibang bansa eh. Tapos yung ginagamit mong mga tao, mga Pilipino, ano sa kabundukan na naghihirap, nagpapakamatay para sa bayan. May nakaenkwentro pa kami ng mga nakapaa lang eh, mga naka-rubber shoes lang. Oo, kawawa. Panay mga po ngayon pa eh. Tapos, nanginginig, may, yung ibang nahuhuli, may malaria. Yung maduas, may maduas sa waray kasi yung maduas. Meron pa ako nakita na nagdadialysis. Gusto pa, yung bigay na yung bato, yung rebelde. Naawa nga ako eh. Kasi kapwa Pilipino rin eh. Kaya, alam mo yung mga kababayan, di dapat tayo naglalaban-laban eh. Ang problema itong mga tukmoy sa itaas eh. Saka yung mga pinaglalaban tayo. Bayaran trolls. Pinaglalaban tayo ng mga politika eh. Ang sa amin ni Commander Bukay at saka sa kabuuan ng FGF, ayaw namin na magpatayan tayo. Gusto namin, we're doing this for God, country, and people. Mga pamilyang tao na hindi tayo, napakiwanan na tayo eh. Sobra. Tayong isa sa mga kurakot na bansa. Kaya pag hindi nawala yung korupsyon, na siyang pinaglalaban natin na matanggal, na mawala, ay para umabante yung Pilipinas. Kaya pagka yung pag-ikot-ikot namin, nakikita namin, nakakawa talaga mga kababayan natin eh. Hilahod talaga, trabaho. Hindi na makarali. Hindi sila papayag na mawala sila sa trabaho nila kung magrarally. Kaya nga ako masunod, magdeklara ako ng ilang araw na rally na yung lahat sumali. Dapat ganun. Obligado lahat ng mga kumpanya na yung mga employer nila, bayaran niya yung tao 3 days, 4 days, 5 days na leave yung tao, mandatory leave, para tapusin natin yung problema nitong Pilipinas. Para ipakita nila na may pay sila. Live with pay. Live with pay. Emergency ito eh. Emergency, kailangan iparamdam natin sa buong sambayan ng Pilipino na may problemang pag-aabuso ng gobyerno ngayon. Kung ang Bongbong Marcos o kung sino man dyan nagbabalak ng mag-declare ng martial law, ganun din ang taong bayan. Nagbabalak din ng taong bayan na mag-declare ng martial law. Yung power ninyo mag-declare ng martial law galing sa taong bayan. Yung power ninyo mag-search at huliin yung mga kalaban ng taong bayan galing sa taong bayan. So pwede pa lang gawin natin yun, sir? Oo. Kung anong kakayahan ng mga nasa ngayon, kayang gawin ng taong bayan. Yung power nilang kasuhan ka, yung power nilang litising ka na fairly. Yung power na husgahan ka at magpataw ng parusa, galing lahat yan sa taong bayan. Ano nakalagay sa konstitusyon? Article 2, Section 1. All power, all government authority emanates from the people. Gaano kahirap intindihin nun? Simple. Lahat ng ginagawa niyan, korte, legislative, pati paggagawa ng batas. Yung taong bayan, pwedeng gumawa ng batas. Pwede. So dapat, pwede nating aristuhin yung mga nag-aabuso. Kung united kayo. kung united tayo. Pangalawa, kung sino implementer natin? Taong bayan. Taong bayan. Kaya dapat taong bayan, isipin nyo yung karapatan nyo at saka yung nangyayari sa bayan. Exciting ba yun? Baguhin natin yung konstitusyon. Amen. Amen. Okay, baguhin. Amen natin yung konstitusyon. Hindi tama yung tanggalin mo yung konstitusyon kagaya yung ginawa noong 1987. Ngayon, we have to live through it. Nandiyan na yung 1987 Constitution. Ang kailangan natin, amendan. Ang problema, ang gagong mga politiko, ang sinusulong sa amendment ay para sa kapakanan nila. Para sa political ambition. Yung terms, no? Political ambition nga. Political ambition nila, yung term limits nila, gustong baguhin, gustong pahabain, o kaya kung gagawin yung 6 years, nagawin 4 years, then naging 8, di ba? Yung 4 years kunyari ng senator, naging 8, naging 6. So, gagawin ng 4-4 para pwede maging Kaya nga... Pero pwede rin yun. Kung maganda ang nagpapatakbo. Yung mga nandiyan sa loob. Hindi. Wala. Dapat, yung konstitusyon na gagawin mo, yung pinapairal mo, susundin mo, walang butas. Kasi whether may nagpapatakbong tama magaling o may nagpapatakbong tanga, bobo, magnanakaw, durgista, hindi makakaporma.
Kasi yung Constitution mo, walang butas. Yung sinasabi namin na Council of Elders, isa yon sa amendment na napakahalaga na gusto namin mangyari sa FGF. Kasi yung Council of Elders, hindi mo mabubutasan yon. Kasi ito na yung presidente. Ito nyo Constitution. President of the Republic. Taong bayan muna, Constitution. Na siyang, yung taong bayan ang promulgate and do ordain and promulgate this Constitution. Nandito yung power. Ito ginawa para sa taong bayan, para sa atin. And hindi porke ginawa ito ng mga lawyer, teacher, mga legal luminaries ng panahon ni Cory, pwede na, hindi. Pinaratify sa taong bayan. Kaya yung taong bayan lagi may say. So nung ginawa na yung Constitution, 1987 Constitution, na kinopya rin naman nila sa dati. 37. Pinalitan lang yung Divine Providence 1973, we the sovereign people pa rin, we the Filipino people, nilagay Filipino people. And ngayon nilagyan ng we the sovereign Filipino people. Dati, imploring the aid of Divine Providence. Kung hindi klaro, Divine Providence. Divine. Sino yun? Pwedeng yung merong araw, may Divine Providence. Kung sino yung Diyos mo Ngayon nilinaw talaga, Almighty God. Almighty God. Yung kilala mong very clear. Yun ang nakakataas sa taong bayan. The voice of the people is the voice of God.